Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito po yung nakakalungkot at talagang yung bang dinudurog ang ating puso. Dinudurog po ang puso natin pagka ganito po ang nababalitaan natin. Dahil po yung tayo po, lalo-lalo po pagka tayo magkakasakit dahil sa hirap ng buhay, ay inaasahan lang po natin ang mga government hospital. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ay ito po ay nabibigyan po ng budget at talagang binibigyan niya po ito ng malaking tulong po para po makatulong po sa ating mahihirap. Pero ngayon po, nakakalungkot. Ito po ay kalat na po sa social media at pinag-uusapan po. Grabe po ang ginawa po rito ng Binagoong Pilipinas. Ito po ay pinatotohanan po ito ni Dr. George Ignacio po. Nananawagan po siya. Siya po ay dating chairman po ng Cancer Institute ng Philippine government po ng PGH. Ito po. Grabe, no? Grabe po. Kasi nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ito pong PGH, matambay, ito pong Philippine General Hospital, ay binibigyan po ni dating Pangulong Duterte po ito ng allowance na 100 million a month allowance ang PGH sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon daw po, matambay, ni 5 duling, 5 na duling pa, ay wala raw pong ibinibigay ang Binagoong Pilipinas. Ano na nangyari? Unbelievable. Sa bagay, kung yung PhilHealth nga, 100 plus billion ang nawawala, mga tambay, hindi maipaliwanag kung saan napunta. At hindi rin po nila binigyan ng subsidy. Ito ba kayang PGH, mga bayan? Unbelievable. Pero nananatili pong tulog at bingi at pipi at bulag ang AFP. Unbelievable. Ito po mga tambay, pakinggan po natin si Dr. George Ignacio. Nakakalungkot. Mga kababayan ko, sa 15 taon akong nanungkulan bilang chairman ng PGH Cancer Institute. Maraming pasyente po ang kumatok sa pinto ng aking opisina noon. Naghahanap po ng mga gamot. Inihintay nila ang kanilang chemotherapy na wala pa sa amin. Ang naisagot ko po sa kanila ay pasensya na po, wala pa po tayong gamot, wala po tayong budget para sa inyong mga gamot. Naghihintay po tayo. Wala po kaming magagawa, mahirap po tayo na bansa. Sa mga pangyayari po ngayon sa ating lipunan, lahat ng nakikita natin, mali po pala ang aking mga sinabi noon. Hindi po pala wala tayong pera bilang bansa. Mayroon po tayong pera, nasa bulsa po ng mga taong walang konsyensya. Sana po ang nagpapasasa sa mga pera na ito ay makita na may mga pasyenteng namatay dahil sa kanilang pagkuha ng pera na dapat ay naibili ng mga gamot. Hustisya ang isinisigaw ng bayan. Ang mga malamig na tiyan at malamig na mga paa na nakababad sa baha ng mga taong nakatira sa lansangan, sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay
ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH, lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po, mga kababayan ko. Grabe, no, matambay. Wala pong tulong, suporta. Lalo-lalo po sa mga kababayan natin na namamatay dahil nga po walang suporta, walang gamot sa mga chemotherapy. Di po ba? Samantalang nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, binibigyan po ng budget, malaking budget po ang PGH, ang Philippine General Hospital po natin, dahil halos lahat po ng ating mga kababayan na tayo po may hirap, ay yan po ang takbuhan natin, ang PGH. Hindi po ba? Talagang grabe po ang pasyente dyan araw-araw. Kaya nga po binibigyan pa ng allowance yan ni dating Pangulong Duterte. May monthly allowance pa na 100 million para po makatulong at makasapat kahit papaano sa mga kababayan natin. At di po ba, pati nga Malasakit Center, binuo nila Senator Bongo para makatulong. Bakit ngayon, ano po nangyari sa ating health system ngayon? Pati ang PhilHealth po natin, di ba? Mahigit 100 bilyon. At hindi pa nila binigyan ng subsidy. Ibang klase. Pero ang problema ng ating mga kababayan, wala silang pakialam. Kahit magkamatay tayo. Kaya nga po, yung sinasabi po ni Dr. George Ignacio, talagang masama loob niya. Sa nakita niya, hindi mahirap ang ating bansa. Kasi nung una, akala niya, mahirap na bansa tayo. Yung pala, hindi. Dahil nakita rin po ni Dr. George Ignacio, ito po, mga kabayan, nakita niya na grabe itong mga korap na magnanakaw sa ating bansa. Mga sinasabing sila'y kapita-pitagan. Mga naglilingkod daw sila sa ating bansa. Pero, saan po dinadala ang pera ng taong bayan nung makita ni Dr. George Ignacio? Pinapatalo lang sa casino. Binibili ng mga luxury cars, mga mansyon, mga chopper, eroplano, mga private jet, mga private yacht, at isang damukal na mamahaling masasakyan. Di po ba? At isang damukal na mga naglalaking mga lupain, mga farm, mga condominium, townhouse sa ibang bansa ay meron din silang ari-arian. Kaya nga po hindi po ngayon nagkamali po si Dr. Ignacio, si Dr. George Ignacio. Hindi pala totoo na mahirap ang ating bansa. Kaya lang pala naghihirap ang ating bansa dahil ninanakaw pala ng mga demonyo at salot na mga magnanakaw sa ating bansa. Nakakalungkot. Pero sa kabila nun, wala po silang pakialam. Wala naman po mag-iimbestiga dyan Meron po ba mag-iimbestiga dyan? DOJ? Mag-iimbestiga? At iimbestigahan ba ng ombudsman yung mga korap na talagang sinaid at ginipit ang ating health system? Di ba? Grabe, no? Palibhasa sila, hindi naman sila magpapagamot dahil sila mayayaman. Hindi naman sila magpapagamot sa PGH dahil sila po'y pang-international. Karamihan pa dyan, nawawala sa ibang bansa pa, nagpapagamot. Yung mga hayop na yan. Pero pera po natin ang ninanakaw nila. Sila po nagpapasasa. Nakakalungkot, no? Ang dami pong namamatay. Ang daming namamatay nating mga kabayan dahil kulang na kulang po sa pagtugon ng gobyerno. Dahil po sa kasakiman. Kaya po mamimiss mo talaga Iba po talaga yung Tatak Duterte. Yung Tatak Duterte, mga kabayan, hindi po ganyan. Ang PGH po hindi nagrereklamo. Pero ngayon, mismong doktor na, nakasaksi. Mag-4 na taon, 3 taon mahigit.
Kulang na kulang ang binibigay na budget. Pero sinasabi, ipinagmamalaki na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ating na wala na raw po tayong gagastusin. Zero ang gagastusin natin. At maganda raw po ang ating health system sa panahon nila. Kung hindi ka ba naman bangag, kung hindi ka ba naman bongit, hindi mo na alam ang sinasabi mo. Hindi po ba? Magsasalita po ba si Dr. George Ignacio kung tama lahat at nasa tamang landas ang iyong panunungkulan, ang iyong pagsisilbi sa taong bayan? Maghahanap ba ng mga gamot si George Ignacio, si Doktor? Kung merong pondo ang ating PGH, sige nga. Maghahanap ba yan? Wala nga silang maibigay doon sa mga kababayan natin nagkikimo eh. Diba? Napakamahal yan, mga chemotherapy, di ba? Hindi po ba? Lahat po na mahal ng gamot, lalo pag may mga cancer tayo. Yan po ang napakalaking gamutan eh. Kaya nga tayo lumalapit po sa gobyerno, lalong-lalo po sa PGH, sa mga government hospital, dahil nga po sa hirap ng buhay natin, sila na lang po ang sandigan natin na makakatulong. Kaya lang po, ninanakaw pala ang pera ng taong bayan. Kaya po tayo nakakamatay. Hindi po ba, mga kabayan? Ibang klase po ang ating bansa. Kaya lungkot na lungkot po si George Ignacio sa nangyari po. Dahil nagpapasasalan po sila at talagang pinapatay-patay sa baha. Kaya sinabi ni George, mga kabayan, ni Dr. George, nakita niya po. Nakita ng dalawang mata niya kung anong klase pong gobyerno meron ang ating bansa. Makasarili. At sakim, gahaman, umano. Lalong-lalo sa kapangyarihan at pera. Hindi po ba? Ingat yan po mga tamay. Tayo po magdasal at siyempre po na sana po mawakasan na po ito. Ipagdasal po natin mga tambay na sana po mawakasan na po ang ganitong klaseng paglilingkod na ibinibigay po sa atin ng mga demonyong yan, umano. Sana po mawakasan na po sa lalong mabilis mga kabayan. At thank you po Doktor. At kayo po ay nagsalita at ipagpatuloy niyo po yan. Kalampagin niyo po ang gobyerno dahil napaka-importante po ang kalusugan po ng taong bayan. Importante po yan. At sana po yung sinasabi niyo nga na makonsensya na po sila. Sana makonsensya pa yung mga hayop na yan. Sa tagal na po nilang ginagawang pagnanakaw sa ating bansa, may konsensya po ba? May konsensya pa ba ang mga hayop na yan, umano? Nagpaka-demonyo na nga ang mga yan. Nagpaka-buhaya na nga ang mga yan, umano? Magkaroon pa kaya ng konsensya yan? Kaya nga po hiling natin na mapalitan na po ang gobyerno nila ngayon. Pagka po kasi ang Duterte na upo, yung mga hayop na yan, ay kailangan po yan makulong at isuka po nila at ibalik po sa atin ang mga pinagnanakaw po ng mga hayop na yan. Pero habang sila po ang nakaupo, ay malabo po mangyari ang lahat po ng gusto natin mangyari. Dahil magtatakipan lang po ang mga hayop na yan. Magtatakipan lang po yan, mga kabayan. Dahil sila po yan di ba? Systematic. Sindikato po ang gobyerno natin ngayon, umano. Sindikato na sila. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay at thank you rin po kay Dr. George Ignacio. Maraming salamat po sa inyo. At ingat-ingat po, Doc. At magpatuloy po kayo ng inyong pong pagpapahayag, lalong-lalo po sa gobyernong ito na walang awa po sa ating mga Pilipino, lalong-lalo sa ating mga nagkakasakit. Hindi po ba? At ingat-ingat din po tayo mga tambay at doble ingat po tayo. At thank you po rin po sa mga nagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At syempre po, ingat-ingat po tayo at sama po natin sa dasal ang ating pong pag-iingat. Syempre po at ang ating buong pamilya ay maingatan at ang pamilya Duterte din po ay maingatan sa kapahamakan tayong lahat. At makalabas na po ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Ingat-ingat po tayo mga tambay, konting tiis lang po. Hindi naman po sila panghabang buhay dyan, yung mga demonyong yan. Matatapos din po ang kawalang hiyaan yan.
Ingat po. Paalam. Bye-bye.